Magandang gabi, ako po si Benison Estareja at meron po tayong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Tropical Depression Hiner at sa Southwest Monsoon or Habagat na siyang pinalalakas hindi lang nitong si Bagyong Hiner kundi ang isa pang bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility na si Bagyong Pulasan. As of 10 in the evening, ay huling namataan itong si Tropical Depression Hiner sa coastal waters po ng Palanan sa Isabela. So halos malapit na ito sa ating kalupaan sa may Northern Luzon. Taglay nito ang hangin na 55 kilometers per hour pa rin malapit sa kanyang sentro at may gustiness hanggang 70 kilometers per hour. Mabilis itong kumikilos pakanluran or pakaliwa sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahang tatawirin itong si Bagyong Hiner ang Northern Luzon overnight at mag-emerge po dito sa may West Philippine Sea bukas ng umaga. Kitang-kita yung mga malalakas na hangin at ulan dito po sa parting western side ng ating bansa dahil din sa southwest monsoon or habagat at aasahan din po ang malalakas na mga pag-ulan, heavy to intense rains within the next 24 hours sa malaking bahagi ng northern and central Luzon. At meron din tayong update regarding pa sa ibang mga weather systems and disturbances na ating minomonitor sa silangan ng ating bansa. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahan po na magla-landfall sa may area po ng Isabela ang sentro nitong si Bagyong Hiner at inaasahang tatawirin nga po ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region hanggang sa mag-emerge bukas ng umaga dito po sa may Ilocos Region at sa may West Philippine Sea. Pagdating dito sa may West Philippine Sea, nasakop po ng Pilipinas, over the whole day of Tuesday po ay lalakas pa ito as a tropical storm at maaaring magkaroon po ng international name habang lalabas naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Wednesday ng madaling araw. Inaasahan po bukas ng umaga ay nasa may vicinity na ito ng Ilocos Sur, particularly sa bayan ng Suyo, at pagsapit po ng gabi bukas ay nasa 330 kilometers kanluran na ito ng Dagupan City sa may West Philippine Sea. Kitang-kita dito sa ating latest track, itong circle po associated po dun sa diametro o yung kabuang lawak nitong si Bagyong Hiner. At dyan meron mga malalakas na hangin na between 40 to 55 kilometers per hour. Kita rin dito sa ating latest track yung uncertainty na tinatawag, yung cone of probability kung saan maaring umakyat ang bahagya dito sa may parting Ilocos Sur or bumaba pa ng bahagya yung sentro bukas ng umaga nitong si Bagyong Hiner sa may areas po ng Pangasinan. Kaya lagi po mag-antabay sa ating mga updates. Sa ngayon po nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 o babala sa malalakas na hangin sa halos buong Northern and Central Luzon, kabilang na rin dyan ang Northern Quezon. Signal number 1 po dito sa may Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, pababa ng Isabela, Quirino, and Nueva Vizcaya. Signal number 1 din po sa buong Cordillera Region, kabilang ng Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, and Benguet. Sa buong Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. At signal number 1 din po sa may Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, northern portion of Bulacan, kabilang ng Doña Remedios Trinidad, San Miguel, San Ildefonso, Baliwag, and San Rafael, northern portion of Pampanga, kabilang ng Porac, Angeles, Magalang, Arayat, Mabalacat, Florida Blanca, Santa Rita, Guagua, Bacolor, Mexico, Santa Ana, San Fernando, gayon din sa Candaba, San Luis, San Simon, Santo Tomas, Apalit, and Minalin. At signal number 1 din po sa Aurora at hilagang bahagi pa ng Quezon, including Polillo Islands at mga bayan ng General Nakar, Infanta, and Real. Overnight po makakaranas tayo nga ng hangin na nasa 40 to 55 kilometers per hour at inaasahang bukas ng umaga, mananatili pa rin yung ating mga tropical cyclone wind signals number 1 dito po sa may area sa may Cordillera Region, Ilocos Region at kanlurang parte pa po ng Central Luzon. Bukod sa malalakas na hangin, makakaranas din po ng mga pag-uulan, hindi lang yung mga areas na mayroong mga signals, kundi maging din ang natitirang bahagi pa ng Luzon plus Western Visayas. By tomorrow, September 17, araw po ng Tuesday, asahan po yung heavy to intense rains or pinakamalalakas na ulan dun sa areas po ng Cagayan, Isabela, Quirino, kung nasaan po nandun yung sentro nitong si Bagyong Hiner, gayon din sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, and Aurora. Habang dahil naman po sa habagat na siyang pinalalakas itong si Bagyong Hiner, meron din tayo pa rin ng heavy to intense rains po or nasa 100 to 200 millimeters na ulan, Palawan, Occidental Mindoro, gayon din ang Aklan, Antique, and Negros Occidental. Bukas naman, meron pa rin tayong moderate to heavy rains or pamisa-misa malalakas pa rin na pag-ulan dito sa rest of Car or Cordillera Region, rest of Cagayan Valley, Ilocos Norte, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Rizal,
hanggang dito sa may rest of Mimaropa, rest of Western Visayas, rest of Negros Island Region at buong Bicol Region. Pagsapit naman po ng Wednesday, maraming lugar pa rin po na inulan. Noong parting Tuesday po ang magkakaroon pa ng mga pag-ulan, including na rin po dyan ang Metro Manila. Meron tayong moderate to heavy rains pagsapit po ng Wednesday at yung Calabarzon din po, moderate to heavy rains, so nasa 50 to 100 millimeters po at paminsan-minsan malakas ang ulan. Yung Metro Manila and Calabarzon po, by tomorrow asahan yung kalat-kalat na ulan na nasa halos 50 millimeters pa rin po. So mga light to moderate with at times heavy rains din ang mararanasan. Then pagsapit ng Thursday, mas mababawasan yung mga magiging pag-ulan natin dahil po sa habagat, kabilang ng Occidental Mindoro, nandyan pa rin yung heavy to intense na mga paulan, habang meron pa rin moderate to heavy rains over Metro Manila, Zambales, Bataan, Aklan, Antique, and rest of Mimaropa. Pagsapit naman po sa malalakas na hangin, naasahan pa rin po natin yung dahil sa habagat plus itong si Bagyong Hener, dito po sa Batanes, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, and Mindanao. So itong mga areas po ay apart from those na nagkaroon po tayo ng malakas na hangin dulot po nitong si Bagyong Hener. So ito ay dahil po sa habagat, lalo na dito sa may part ng Visayas and Mindanao. Habang pagsabit po ng Wednesday, magpapatuloy po yung mga pabugso-bugsong malakas na hangin over Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, hanggang dito po sa may Visayas and Mindanao. Inuulit po natin dahil po yung mga hangin na ito ay dahil po sa southwest monsoon. Kaya naman patuloy po na paalala sa ating mga kababayan, mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubundukin na lugar dito sa may Cordillera Region and Cagayan Valley. Asahan din po yung pag-apaw ng mga ilog doon sa mga areas dito sa may mainland Luzon. Kaya lagi mag-antabay sa ating mga updates, mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings, hindi lang doon sa mga dadaanan dito sa norte, kundi maging dito rin po sa may southern Luzon and Visayas dahil patuloy yung mga pag-ulan. Inuulan pa rin po sila starting po last week pa po, no? So mataas pa rin ang chance ng mga pagbaha and pagguho ng lupa at lagi po makipag-coordinate sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan po ng paglikas at lagi makipag-coordinate sa mga local government units for possible suspension po ng work or mga klase. Para naman po sa matataas na mga alon dulot po ng southwest monsoon, meron pa rin tayong gale warning dito po sa may seaboards po ng Southern Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag na taas ng mga pag-alon over parts of Occidental Mindoro, gayon din ng Palawan, Aklan, Antique, Iloilo, bahagi ng Negros Occidental and Negros Oriental, gayon din ang timog na baybayin po ng Cebu, Siquijor, Bohol, Southern Leyte, hanggang dito sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Camiguin, and Zamboanga del Norte. Ito pong mga malataas na mga pag-alon ay dahil nga din po dun sa paglakas ng southwest monsoon. So may tendency po na pagbabawalan pumalaot yung ating mga small sea vessels dahil delikado po ito. And apart from that, yung ating mga merong tropical cyclone wind signal number 1 dito sa may northern and central Luzon as well as Quezon, possible po or automatically suspended na po yung ating mga sea travel for all types of sea vessels. At update naman po dun sa ating minomonitor na isa pang bagyo. Sa labas ng Philippine Area of Responsibility, tropical storm with international name na pulasan, nasa higit 2,000 kilometers po ito sa silangan ng Central Luzon at bahagyang mas malakas, 65 kilometers per hour, malapit dun sa kanyang sentro at may gustiness hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos ng mas mabilis west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Collectively, itong si Bagyong Hener plus si Storm Pulasan po ay nagpapaibayo po ng southwest monsoon. Mas mangingibabaw yung pag-ihip or pagpapaibayo nitong si Bagyong Hener bukas. Pero pagsapit po ng Wednesday and Thursday, mas palalakasin ni Bagyong Pulasan na magiging sa Bagyong Helen ang southwest monsoon sa mga susunod pa na araw. Base naman po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahan nakikilos nga po pahilagang kanluran. So halos katulad nitong si kararating lamang po, kadadaan lamang po na Bagyong Ferdy, yung tinatahak na track nitong si Tropical Storm Pulasan. Pagpasok yan ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi, ay tatawagin po natin ito na Helen o yung magiging pang-apat na bagyo na for the month of September at magiging pang-pito or pang-walo rather for this year 2024. Estimated location po niya bukas ng umaga nasa higit 1,800 kilometers pa naman po silangan ng extreme northern Luzon. Mas lalapit pa at 1,360 kilometers silangan ng Batanes pagsapit po bukas ng gabi kung saan papasok nga ito ng PAR
at mananatili sa loob ng ating area of responsibility in less than 24 hours lamang. So maring by morning, nasa loob pa ito ng PAR, pero pagsapit po ng hapon ng Miyerkules or gabi, ay nasa labas ito ng PAR patungo po sa may southern islands of Japan. Gayunpaman, pagsapit po ng Wednesday and even Thursday, tulad nung nakapakita natin kanina sa forecast rainfall, magpapaibayo pa rin po itong si Bagyong Helen ng southwest monsoon, lalo na po sa may Luzon and Visayas. So lagi po magantabay sa ating mga updates regarding dito sa mga tracks nitong si Bagyong Hener at yung magiging bagyong si Helen. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja, meron po tayong update mamayang alas 5 ng umaga.